Breaking news, ang US Air Force na nakabase sa United Kingdom ay naka-reposition ngayon malapit sa Iran at sa ibang bahagi ng Middle East kasamang idineploy ang refueling tankers maging ang kanilang mga fighter jets at ang Iranian Revolutionary Guard Corps ay naglunsad naman ng military drill sa Hormuz. Ibig sabihin, ang United States of America katuwang ang Israel at ang Iran, kapwa ito nakahanda kung sakaling hindi maganda ang kalalabasan ng pag-uusap ng Amerika at Iran na gagawin ngayong araw na ito doon sa Geneva. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 17, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Mga kaibigan, ngayong araw na ito, ang United States of America at Iran ay nakatakda na mag-uusap doon sa Geneva. Ang foreign minister ng Iran ay dumating na sa naturang lugar at nakatagpo na ang UN Nuclear Watchdog. Ang pag-uusap na ito ay ginawa dahil ang unang pag-uusap ng Amerika at Iran na isinagawa sa Oman ay walang magandang kinalabasan. Kaya nagkadesisyon ang dalawang grupo na magsasagawa sila ng pangalawang pag-uusap. At ang pag-uusap na ito ayon sa Iran at kanilang iginigiit na ang pag-uusap na ito ay sa sentro sa nuclear deal. Wala nang iba. Nako, kung ganito mga kaibigan ay wala pa ring magagawang katuparan ang tatlong kahilingan ni US President Donald Trump na ihinto ang kanilang enrichment of uranium at ang paglilimita ng production ng kanilang ballistic missiles at ihinto na ang kanilang pagpupondo sa mga militanting grupo sa Middle East. Bakit? Sapagkat nauna nang ipinahayag ng Iran na hindi nila i-give up ang kanilang karapatan. At pangalawa, kung kanilang bibigyan ito ng katuparan, kinakailangang tuparin din ng Amerika ang kanilang demand. Ang demand kasi ng Iran, tanggalin na lahat ng mga sanctions na ipinataw sa kanilang bansa ng United States of America at ng ibang Europe countries. Buhat pa noong unang termino ni US President Donald Trump hanggang ngayon. Ayon sa mga eksperto, mahirap itong maging may katuparan sapagkat kapwa matitigas ang magkabilang panig. Malamang hindi rin ibibigay ni US President Donald Trump ang kahilingan ng Iran na tanggalin na lahat ng sanctions at ang request naman o demand ng Amerika na ihinto na ang uranium enrichment nito ay malamang hindi rin ito ibibigay ng Iran. Sa ngayon mga kaibigan, buhat pa noong Hunyo ay wala pang nakakatingin o nakakaalam kung ano na ba ang sitwasyon ng uranium stockpile ng Iran. Pero ayon sa mga kumalat na balita ay merong 60% na stockpile ng uranium enrichment ang Iran. Ibig sabihin, malapit itong makabuo ng kanilang nuclear weapon. Kasi ayon sa mga eksperto, kung aabot ng 90% ang stockpile ng Iran, makakagawa na ito ng nuclear weapon. Pero ayon sa mga ulat, nasa mga 60% pa lamang ito. Kaya naman pala ang United States of America at Iran ay todo effort na masira ang nuclear facilities ng Iran. Marami ng pagkakataon na ginawa ito ng Israel, yung tinatawag na 12-day war. Sumali pa nga rito ang United States of America. Kung ganun, nangangahulugan lamang ito mga kaibigan na hindi talaga totaling nasira
ng United States of America at ng Israel ang nuclear facilities ng Iran sapagat napaulat nga hanggang ngayon ay patuloy pa sila sa kanilang ginagawa. At ang pag-uusap sa pagitan ng United States of America at ng Iran na gagawin sa araw na ito sa Geneva ay talagang napaka-importante sapagkat kung ano ang magiging resulta ng pag-uusap na ito ay ganun ang mangyayari sa Iran. Kung sakaling sumunod na ang Iran sa demand ng United States of America, malaki ang possibility na hindi na aatakihin ng United States of America ang Iran at hindi na rin malalagay sa kompermiso ang Ayatollah regime. Pero kung hindi maganda ang kalalabasan ng pag-uusap na ito, malamang ito na ang simula ng isang napakalaking gagawing pag-atake ng United States of America sa Iran. Of course, hindi mananahimik dyan ang Israel. Malamang ay sasali ito kung sakaling umatake na ito sa Iran. At kung iyong iimaginin, dalawang malalaking aircraft carrier ng Amerika ay nakaposisyon ngayon. Punong-puno pa ito ng mga fighter jets at malapit ito ngayon sa Middle East at sa Iran. At sinabi mismo ni President Donald Trump, mga kaibigan, na ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran ay hindi katulad noong kanilang ginawang pag-atake ng una, sapagkat ang kanilang gagawing pag-atake ngayon ay matindi at mas mahabang pag-atake. Pero ang Iran, mga kaibigan, ay nakahanda rin sapagkat ang IRGC ay nagsagawa na ng military drill sa Hormuz. Malamang ang pinaghahandaan ng Iran ay kung sakaling hindi maganda ang resulta ng kanilang pag-uusap at gumawa ng pag-atake ang Amerika, nakahanda na ang IRGC. Pero ang katanungan, mga kaibigan, ay kakayanin kaya ng IRGC ang puwersa ng United States of America at puwersa ng Israel kung ito ay sabay-sabay na umatake? At ang isang posibleng tanong na maaaring itanong ng mga nanonood, kaya ng Amerika at Israel ang Iran? At eto pa, mga kaibigan, marahil ay ngayon mo lang ito narinig, kakapasok lang ng balitang ito. Ito ay dahil sa tensyon ng Amerika at ng Iran. Ang Jordanian Space pala, mga kaibigan, ay nagbigay ng diplomatic clearance upang makapasok ang maraming fighter aircraft. Yan ay ayon sa open source air traffic communication. Noong 12-day war ng Iran at ng Israel, napaulat na ang Jordanian forces ay kasamang umintercept ng mga ballistic missiles ng Iran nang ito ay papasok sa Israel. Ang reason naman ng Jordan kung bakit nila kinakailangang i-intercept ito dahil hindi nila pinahihintulutan ang Iran na makadaan sa kanilang aerial space ang mga ballistic missiles ng Iran. Pero isang malaking katanungan kung bakit ang mga fighter jets ng Israel ay nakadaan papuntang Iran. Nakadaan din sa Iraq, nakadaan din sa Syria nang sumalakay ang Israel sa Iran. Pero ano naman ito ngayon na kung saan nagbigay na ang Jordan ng diplomatic clearance para sa nasabing mga aircraft fighters? At kung ano ang kalalabasan ng pag-uusap ng United States of America at Iran, ano kaya ang magiging papel ng Jordan? Sapagkat nauna nang nagpahayag ang Iran na kung sakaling hindi magkasundo ang dalawang panig at kung sakaling gumawa ng pag-atake ang Amerika sa loob ng Iran, ay tatargetin ng Iran ang Israel. Kasama na ang mga base militar ng Amerika sa loob ng Israel at sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. At mga kaibigan, antabayanan lamang kung ano ang magiging resulta ng pag-uusap ng Amerika at ng Iran. Ipapangako ng usapang banal na yan ay ating tututukan. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga contents at kung bago ka lang sa channel na ito, ay baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito.
At dahil nandito ka na rin lang naman, wala naman sigurong kawalan kung bibigyan mo ng matamis mong like ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.